Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jeps Ignacio, shoutout kay Leo Mer Pabol. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ngumiti si Han Sanchen ng hindi maganda, tingnan mo, ang tanga lang ang maaaring tumahol ng walang kakayahan. Don't pretend to be the fuck in front of me. Kahit hindi ako henyo, sobrang bait din niya. Inaatake mo ako. Ano ang impyerno ng isang tao? Sabi mo naiintindihan mo, pero sabihin mo ang isa o dalawa, hayaan mong makinig si Lao Su. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, ang malaking porma sayon ay walang mga mata at hindi mabubuo. Ayon sa iyong sinabi, ang buong malaking porma sayon ay gawa sa baligtad na yin at yang. Tama ba ako? Pagkarinig nito, natigilan si Angelica on the spot, totoo naman. So, dead eye ang formation ay. Kung i-crack mo ito ayon sa conventional method, hindi maiiwasang masugatan ka ng dead eye. Sa oras na iyon, ang puwersa sa formation ay maaaring magpasabog ng dead eye at mapatay ang sino mang makabasag ng formation. Tama ba ako? Hindi nagsalita si Angelica, pero tila namuo na ang malamig na pawis sa kanyang noo. Tama pa rin ang sinabi ni Han Sanchen. Ayon sa loika, ibig sabihin, ang mga hilaw na mata sa hanay na ito ay talagang mga mata ng array. Generally speaking, ayon sa chismis, there are countless living gates and one death gate. Life and death are reversed. The death gate is actually the living gate. Ngunit sa iyong mahusay na porma sayon, dahil sa kadahilanan ng kabaligtaran na yin at yang, ang buong porma sayon ay nakabaligtad. Ang tanging patay na mata ay ang patay na mata, ngunit ang buhay na mata ay talagang buhay na mata. Kaya nga, kung hindi mo pinigilan ang iba na umalis, pwede kang pumasok at lumabas ng kastilyo kung gusto mo. Yung mga talagang gustong makalusot sa formation ang hahanap ng formation ay. Kapag hinanap nila, makikita nila yung dead eye sa formation mo, tapos mamamatay. Nang marinig ang mga salita ni Han Sanchen, ang mukha ni Angelica ay sobrang madilim, at ang kanyang mga ngipin ay halos maputol. Tama si Han Sanchen. Ang disenyo ng buong array ay bumalik sa mga pangunahing kaalaman. Gayunpaman, dahil sa malapit na disenyo sa kastilyo, ang mahusay na porma sayon na ito ay mukhang simple, ngunit talagang napakakomplikado. Maraming tao ang makakahanap ng paraan upang masira ang malaking porma sayon kapag narinig nila ito, ngunit kadalasan ay nahuhulog sila sa puyo ng tubig sa sarili at sa bitag ng pagtunaw ng malaking porma sayon at ng lungsod. Hanggat gusto mong basagin ang porma sayon, tiyak na makikita mo ang mga mata. Walang sino man ang sadyang tatama sa pintuan ng kamatayan kapag alam nilang sira na sila, tulad ng walang sino mang nakaligtas na makakahanap ng paraan para ipadala ito sa kamatayan ng mag-isa. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit hindi nabubulok ang Heavenly Demon Castle. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na si Han Sanchen ay talagang malalampasan ito. Talagang naiintindihan niya ang sarili niyang mga salita. Pero, paano kaya iyon? Nakalimutang sabihin sa iyo, talagang pinag-aralan ni Sanchen si Kim Andonjia, nagchichismis tungkol kay Yin at Yang sa mahabang panahon, at nagsagawa pa ng maraming pagsasanay. Sa bagay na ito, dapat siyang tawaging eksperto. Sabi ni Ivory. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, hindi ito mali. Siya mismo ay may malalim na pag-unawa dito. Noong huling pagkakataon, nakilala niya ang iba't ibang mga master mula sa Qinglong na nagtipon ng mga kalasag at sandata ng Kiman sa Docheng. Siya ay tinuruan ni Qinglong at natuto sa isa't isa. Ang lalim ni Han Sanchen sa aspetong ito ay matagal nang naabot ang master level. Imposible, at hindi mo kailangang maging kampante, kahit naiintindihan mo ang sinabi ko, ano? Ibig sabihin masisira mo na yung formation. Umiling si Han Sanchen, hindi naman totoo iyon.
Kung tutuusin, ang pag-unawa at pag-uunawa sa operasyon ng buong pormasayon at ang pintuan ng buhay ay ganap na dalawang konsepto. Di ba? General picture lang ang alam mo, pero parang nanalo ka. Joke talaga. Malamig na sabi ni Angelica. Sabi ni Han Sanchen, ngunit ang sinabi ni Ivory ay mahinhin, paano kung hindi lang ako eksperto? Naisip mo na ba na, sa ilang larangan, ang ilang mga supermasters o top masters ay madalas na hindi mo kailangang sabihin ng masyadong maraming, maaari mong direktang maunawaan ang lahat. Nang marinig ito, namuo ang mukha ni Angelica, at may nagbabadyang premonition sa kanyang isipan, ikaw ba ang pinag-uusapan? Hindi ka talented, ngunit maaari ka pa ring ituring bilang isang master. Ngumisi si Han Sanchen. Matiim na tinitigan ni Angelica si Han Sanchen, ibig mong sabihin, masisira mo ba ang pormasayon ko? Tinatakot mo ako, kapag 3 taong gulang na ako. Ngumiti si Han Sanchen, ako, si Han Sanchen, ay hindi kailanman gustong takutin ang sinuman, tinatakot ko lang, hindi tinatakot. Halatang malambot ang katawan ni Angelica, imposible. This is absolutely impossible. Bakit ayaw mo, kuya, bigyan ka ng palabas? Storytelling channel sa YouTube. Performance. Bago hintayang tumugon si Angelica, bahagyang gumalaw si Han Sanchen, at ang kanyang anyo ay umangat sa langit sa isang iglap. Pagkatapos noon, sa maikling panahon, parang agila na dumaan, at parang baliw na dragon na lumilipad sa langit. Pagkatapos noon, dumiretso ito sa isang tiyak na direksyon sa silangan. Si Han Sanchen ay hindi nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Ivory ngayon, dahil malinaw na ngayon kung ito ay ang hukom o ang grupo ng mga executive, o simpleng si Angelica. Ang kanilang focus ay kung masisira ba talaga ni Han Sanchen ang formation gaya ng sinabi niya. Bukod dito, si Han Sanchen ay hindi ganap na walang anumang tugon, lihim niyang tinulungan si Ivory na kumawala ng maaga. Kapag nagkaroon ng anumang pagbabago, makakalaya kaagad si Su Yingxia. Sa kanyang kakayahan, walang problema sa pagpigil saglit, at maaaring suportahan siya ni Han Sanchen anumang oras. Saan kaya nagpunta ang lalaking yun? Hindi naman siya tumakas, diba? City Lord, sabi mo, nagyayabang ba siya? Kay Lola, napakaganda ng trabaho niya. Nataranta ang isang grupo ng mga tao, at natural na napalingon silang lahat kay Angelica. Kung tutusin, siya lang ang mas nakakaalam kung ano ang mangyayari. Hindi alam ni Angelica ang isasagot, may mga pahiwatig nga sa silangan, pero hindi ibig sabihin na makakahanap na talaga ng karayom si Han Sanchen sa dagat. Pagkatapos ng lahat, ang buong pormasayon ay may mga pahiwatig sa lahat ng panig, ngunit sa paglipas ng mga taon, gaano karaming mga nakulong na tao ang hindi pumunta sa mga direksyong ito. Ngunit ang pagpunta, ay hindi nangangahulugan na sila ay nagtagumpay, at karamihan sa kanila ay namatay pa rito. Hindi nagtagal, sa isang lugar sa silangan, isang buga ng puting usok ang bumangon. Sa sumunod na segundo, nagsimulang tumaas ang puting usok mula sa kanluran. Pagkatapos ay ang timog, at panghuli ang hilaga. Hanggang sa tumaas ang puting usok mula sa lahat ng panig, muling lumitaw ang figure ni Han Sanchen. Maya-maya pa ay lumapag na ulit siya pero wala nang iba sa kanya. Ano? Ito ang breaking formation mo. Nang makita ang pagbabalik ni Han Sanchen, lubos na gumaan ang loob ni Angelica. Bilang pinuno ng formation, syempre alam niya na ang formation ay ng buong formation ay nandoon pa rin, at hindi ito sinira ni Han Sanchen. Natural, ito rin ay nagpapakita na ang sinabi lamang ni Han Sanchen ay pagmamayabang. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, hindi masama. Joke, kung magsindi ka ng 4 na puting usok sa lahat ng panig, kahit nabasagin mo ang pormasayon. Ngumisi si Angelica ng masama. Nagtawanan din ang isang grupo ng mga executive, hindi naputol ni Han Sanchen ang linya, nakatumbas ng isang malaking bato na nagpabagsak sa kanilang mga puso. Pagkatapos ng lahat, ang Demon Castle ay maaaring hindi magagapi. Bagamat hindi nila naiintindihan ang pagbuo, naiintindihan din nila na ang kahalagahan ng pagbuo na ito ay natutukoy. Kapag nasira sila ni Han Sanchen, natural, katumbas sila ng pagkawala ng kanilang proteksyon at pagpapala. Han Sanchen, narinig ko na ang iyong napakatalino na mga gawa sa nakaraan. Umaasa ka sa iyong sarili upang lumaban, kaya madalas kang gumamit ng ilang mga random na trick upang takutin ang kalaban.
Ang trick na ito ay talagang kapaki-pakinabang. Kung tutuusin, mayroon kang kakayahan, madaling takutin ang mga tao. Sa kasamaang palad, sa akin, ito ay walang silbi. Hindi ako natatakot sa iyo, dahil ang aking mga gintong ladrilyo ay maaaring lubusang masakop ka, ikaw ay nasa harap ko, ang mga pandaraya na ito ay nakatakdang maging walang silbi. Sayang, walang magawang umiling si Han Sanchen, sa tingin mo bakit ako nagyayabang? Ano, hindi ka ba makapagpigil? Nang makitang umiiling si Han Sanchen, lalo pang naging proud si Angelica. Mapait na ngumiti si Han Sanchen. Angelica, hindi ba tinuruan ka ng iyong ama na dapat kang matutong maging mahinahon at maging flexible sa lahat ng bagay? Ang tagumpay ay isang dulo lamang, at maraming mga landas patungo dito. Bakit sa palagay mo kailangan mong sundin ang mga pamamaraan na alam mo? Tulad ng paglutas ng isang problema sa geometry, hanggat ang huling sagot ay pareho, ang solusyon mismo ay nag-iiba mula sa bawat tao, at ang paraan ng solusyon ay nag-iiba sa bawat tao. Hindi bababasa, para kay Han Sanchen, isang nangungunang master na tulad niya, ang natural na solusyon ay naglalaman din ng kanyang malakas na personal na kulay. Blow, ihip mo pa, hindi mo pa nahawakan ang main eye ng malaki kong formation mula umpisa hanggang dulo, paano mo masisira ang formation? Dahil lang sa apat na puting usok mo. Oo, ito ang sinabi ko sa'yo ngayon lang, sa apat na puting usok na ito, madudurog mo na ang katawan mo. Are you kidding me? Malamig na sabi ni Angelica. Fuck, kung apat na usok lang ang makakasira sa atin, natatakot ako na hindi natin alam kung ilang beses na tayong nawasak. Kung tutuusin, madalas nangyayari ang mga digmaan sa kastilyo. Umaasa ka sa kanya, naninigarilyo ang mga karaniwang tao kapag nagluluto, talagang tanga tayo, at sanay pa ba tayong manloko ng tao? Pinagalitan ng grupo ng mga tao, halatang disdain. Si Han Sanchen ay hindi rin gustong makipag-usap sa kanila nang walang kaparerikan. Nang tumangala siya, malapit na siyang makakita, at bahagyang ginalaw niya ang kanyang kamay. Boom! Ang isang malakas na putok ay direktang dumating, ngunit natagpuan ko na ang tunog ay nagmula sa silangan, at kung ako ay makikinig ng mabuti, ito ay dapat kung saan ang puting usok ay tumaas noon. Natigilan at nagulat ang lahat, pero pagkatapos noon, ngumiti si Angelica. Hahaha, Han Sanchen, nag-gun battle ba kayo doon? Bigla akong nagulat, nabigla syempre si Angelica, pero ramdam niya na hindi naman apektado ang katawan niya. Ang kanyang katawan ay nauugnay sa buong porma sayon, kaya natural niyang madarama kung may problema sa pagbuo sa anumang oras. Fuck, talagang gumagawa ng kalokohan ang lokong ito. Itong bastard na to, nung tunog kanina, akala ko talaga may mali. Damn, I really thought this guy has some kind of battle, so yun lang. Ang isang grupo ng mga tao ay galit at nakakatawa. Ngunit sa sandaling ito, muling dumating ang pangalawang tunog. Gayunpaman, kumpara sa huling pagkakataon, wala pa ring ibang paggalaw nang dumating ang tunog, ngunit ang reaksyon ng lahat ay ganap na naiiba. Walang kahit kititing na pagkabigla at takot, tila nasanay na ang lahat. Ang mas naging dahilan, sa katunayan, ay ang tawanan ng karamihan. Para sa kanila, parang isang higanteng umutot. Tunog ng umutot. Pagkatapos, nagkaroon ng ikatlong tunog. Nagtawanan pa ang lahat ng loko. Ibinaon ng pinuno ang kanyang ulo ng malalim sa oras na ito. Napaka-speechless niya. Sa simula, siya ay desperado. Ngunit lumabas si Han Sanchen mula sa gininto ang ladrilyo at ganap na itinaas ang kanyang pakiramdam ng pag-asa. Akala niya ay maaaring bumalik si Han Sanchen bilang isang hari, ngunit, saan niya ito naisip? Hindi nagtagal ay nagsipag siya. Hindi niya alam kung hari si Han Sanchen o hindi. Noong alam niya lang, si Han Sanchen ay isa na ngayong katawa-tawa. Ito ay isang hindi mapag-aalinlangan ng katotohanan. Buti pa, Han Sanchen, tumunog na ang tatlong tunog, huwag mo akong sisihin sa hindi ko pagpapaalala sa iyo, kailangan mong magmadali at mag-isip ng paraan, kung hindi, mapahiya ka mamaya, di ba? Napapikit si Angelica at natawa kay Han Sanchen. Ha. Sa ilalim ng stage, tawanan ng lahat. Umiling si Han Sanchen, gumalaw ang kanyang kamay, at umalangaw-ngaw ang ikaapat na tunog. Sa pagtingin sa malamig na ekspresyon ni Han Sanchen, sa katunayan, agad na inalis ni Angelica ang kanyang ngiti pagkatapos ng pang-apat na tunog,
at medyo na-guilty pa rin siya. Gayunpaman, pagkatapos maghintay ng mga 7 o 8 segundo nang walang anumang kakulangan sa ginhawa, ang lalaki ay ganap na hinalinhan. Tumawa siya ng malakas, Han Sanchen, lumipas na ang 4 na boses, may iba ka pa bang pakulo ngayon? Ikaw, hindi ka ba nahihiya? Walang kwentang bluff, tanga. Si Han Sanchen ay walang iba kundi iyon. Fuck the master, I'll go. I think you don't talk about the master of Kimondonjia. You don't blush for bragging, but you can count it. Isang grupo ng mga tao ang inisya nito. Sinulyapan lang ni Han Sanchen si Ivory, bahagyang tumango si Ivory, naniniwala siyang hindi gagawa ng walang kwentang trabaho si Han Sanchen, lalo pa ang paglalaro ng mga tricks tulad ng jumping beam. Ang isang magandang palabas ay dapat na nasa likod. Nang makita ang mapagkakatiwala ang mga mata ni Ivory, kumpiyansa na ngumiti si Han Sanchen. Dangwei, mabuti at masama ang gagantimpalaan sa huli. Hindi naman sa hindi nila ito isusumbong, hindi pa dumarating ang oras. Gayunpaman, ngayon, ang oras ay dumating. Dapat ihatid din kita. Sa pagbagsak ng mga salita, kasabay ng bahagyang paggalaw ni Han Sanchen, ang puting usok na malapit nang mawala sa lahat ng panig ay biglang naging aktibo sa isang iglap. Pagtingala ko, parang tinatakpan ng araw ang mga ulap. Ang Taiji Dragon Soul Formation na ginamit mo ay kabilang sa Great Yin Formation, kaya naaabsorb nito ang masasamang espiritu ng mga demonyo, at nagagawa rin itong gawing sariling enerhiya ang lahat ng bagay sa formation. Actually, mahirap talagang sirain ang formation, dahil ang pinakamalaking limitasyon ay lahat ng nasa formation ay magagamit mo, kaya kahit alam mo kung paano sirain ang formation, hindi mo pa rin magawa ang gusto mo. Not to mention, marami na ang natalo kapag nagsimula na silang masira. Gayunpaman, kung madalas kang maglakad sa tabi ng ilog, paano mo hindi mababasa ang iyong sapatos? Ngayon, nakilala mo ako, at nagkataon na mayroon akong isang bagay na makakapidyo sa iyo. Ito ang gustong tanggapin ng Diyos, tingnan mo, Angelica, huwag kang kumurap. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!